Okay, start na tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung pong pag-opisina. Pananatili po ni BP Sara, mukhang matatagalan, sabi ni BP Sara, kung hanggat may ipapakulong po si Franz Castro, no? O kung sino mang congressman, nariyan po siya para damayan, no? Kalinsabay po niyan ay ano po, inakusahan din po ni BP Sara ito pong pamimigay ng ayuda ng House of Representatives bilang vote buying, no? Yung IX, tinukoy niya po lahat 'yan, no? So, COMELEC, kinakailangan nyo mag-imbestiga rito, no? At lahat po ng namimigay ng ayuda, kasama yan lalo na po si Martin. Baka gusto nyo nang i-disqualify. Kasi yan po ay forma na ng vote buying, no? So, direkta na po yan. Akusasyon, wala na pong eto pong away, no? Talagang away na po to between Martin. Bukod po diyan, inakusahan din po ni BP Sara na kung may magpapapatay sa kanya, kung may magpapagurgur sa kanya, ito po ay walang iba kundi si Martin Romualdez. Tapos may nagtanong po, no? Ayan, bakit si Martin? Si Martin kasi ay punong-puno ng insiguridad. Ayan, insiguridad. Ako po may ideya no? Ganun po talaga sa magpipinsan. Nakita niyo naman, in fairness naman po kay BBM, no? Si BBM naman, nakatikim pong gumandang lalaki nung araw, di ba? Yung asawa ni Kring Kring, yung pinsan din nila yun, anong pangalan ng ano? Basta yun, yung Romualdez na mayor, magandang lalaki rin. Pero hindi po natin masasabi ang kay Martin. Kasi bata pa lang si Martin eh. Alam niyo na siguro itsura ni Martin, bata pa lang. Mukhang na eh. Okay. Malala po to, no? Direkta na po ang kumbaga away na to, hindi na po to simpleng sagutan, no? Talagang meron na pong puwersahan na pagpapakulong. So si BP Sara po, hindi nila maintindihan yung mga Duterte. Hindi po ba kayo nakikinig kay BP Sara? Sabi ni BP Sara, kayo magpasya kung kayo ay a-attend o hindi. Kasi hindi ako a-attend. Pero hindi ko kayo pipigilan dahil kayo yung sasalang eh. Di po ba malinaw po to, no? Bakit nagtataka tong mga congressman sa actuation ni BP Sara na nag-stay siya ngayon. Si BP Sara po ay nag-stay sa opisina ni Pulong. At siya po ay pinayagan ni Pulong. Kaya baka sabihin nyo parang sagasa lang ba yung kumbaga parang hindi ba sila inalaw? Yan na nga po, may sulat nga po si Pulong, no? Babasahin na po natin mula na po kay Pulong. Bit ko ba pinagbubura yung aking ano? Pinagbubura ko yung mga kode ko. Okay, ito po ang sinabi ni Pulong kung bakit may karapatan po mag-stay dito po sa kanyang opisina. Sabi po ni Pulong, Congressman Pulong Duterte, ang opisina na yan, yung opisina niya, ay sa constituents ko at sa taong bayan. Kaya kahit pamangingisda, mag-opisina dyan, basta't may purpose, wala akong problema. Ayan. Di naman siguro magagalit ang mga taga-unang distrito
ng Davao kung diyan mag-oopisina ang Vice Presidente ng Pilipinas. So ito po, no, ay pinapayagan. Oo nga gabing-gabi na may gurguran pa no. Nahalata nyo rin. Pinapayagan po ng may-ari ng opisina. Ano pa bang kinakailangan nyo? Pinagpatayan nyo na nga ng ilaw, no? Ibang klase rin. So may basis po ng pag-stay diyan. Ikalawa, yung pangako po ni VP Sara, tinutupad niya lang. Pangako po kanino? Pangako po sa mga tauhan. Anong tandang-tanda ko yan. Sabi po ni VP Sara, kayo magpaharap, kayo magpapasya, hindi ako. Ngayon, kung sakaling ano man ang gawin sa inyo, ipakulong man kayo, sasamahan ko kayo. Akala siguro ng mga congressman, si VP Sara pag nagsalita, parang sila lang. Pangakong ewan lang. Hindi po eh. Totoo po. Tinuto po ni VP Sara. Pagkapakulong ngayon, naroon na kagad si VP Sara. Galing pa ng ibang lugar yan. Kaya magmula po rin, hindi na po aalis, no? Si VP Sara, diyan po sa opisina ni Pulong, diyan na po siya mag-opisina bilang Vice President. Napakaganda. Siyempre mababastusan, no? Feeling nila nasakop. Feeling nila nilusob silang mag-isa ni VP Sara eh. Ito po ang sinabi ng mga congressman, lalong-lalo na to si Chua. Ito po ang sinabi ni Chua. Ang pamagat po nito ay ito. Sabi niya, lack of respect, VP Sara defies House orders to leave. Triggers lockdown. Ayan. So nagkaroon daw ng lockdown dahil ayaw umalis ni VP Sara. May basis nga eh. Hindi naman siya nag-i-stay palikot-likot. Siya po ay nag-stay sa opisina ni Pulong. At siya po ay pinayagan ni Pulong. Okay. Ngayon po, sino po bang nawala ng respeto? Isa-isayin nga natin. Yun na nga po eh. Vice President po yan eh. Pinapaalis ng Sergeant of Arms. Sergeant at Arms. Ano po ibig sabihin nun? No? Kayang-kaya pong utusan ng Sergeant at Arms ng House of Representatives kahit Vice President. Makipag-usap po kayo ng matino. Hindi yung palalayasin ng kung sinong tao. Si Martin, makipag-usap ka Martin. Ba? Ang tapang-tapang mo. Okay. It's clear that only does what si Duterte daw po, si Sara Duterte po, ay kung ano lang po ang gusto. Ang palag naman po ni Franz Castro, sabi po ni Franz Castro, nakakapunta ka pa nga sa amin, no? Sa opisina sa HOR, nakakadayo ka. Pag ito sabi ni Franz Castro, the Vice President has time to visit and even spend the night at the House of Representatives. Huwag kang mag-alala, Franz. Hindi lang siya night dyan. Lahat po, habang kayo'y nagpapakulong ng tauhan ni Sara Duterte, mananatili siya riyan. No? Yan ang pangako niya. Kaya abuti ng Pasko, bagong taon, 2025, dyan pa rin daw. Sabi ni Franz, the Vice President has time to visit and even spend the night at the House of Representatives, but apparently has no time to face the committee and explain to the Filipino people how hundreds of millions in confidential funds were spent under her watch. This selective appearance speaks volumes about accountability and transparency. Okay, nasagot na po yan ni VP Sara eh. Franz Castro, no? Ito ang sabi ni VP Sara. Una, hindi naman kayo COA. Bakit kinakailangan magpaliwanag? Sabi nga ni VP Sara, kahit alam na niya na yung COA ay inuutusan nyo na o tinuturuan nyo na kung paano mag-audit, okay pa rin, nakikipagtulungan pa rin siya sa COA kasi trabaho ng COA yan.
yung mag-audit, pero kayo wala kayong karapatan. Anong karapatan niyo o wala nga kayong kakayahan, eh. Wala kayong kakayahang i-audit o karapatang i-audit yung Vice President ng Pilipinas. Yan yung sinasabi ni VP Sara. Palibhasa, hindi mga abogado, akala nila, no, sila na ang pinaka-powerful. Wala kayong kapangyarihan na mag-audit. Wala rin kayong kapangyarihan to persecute, no? Wala. Ang kapangyarihan nyo sa budget ay limitado lamang sa pagbibigay, pagbabawas, pagdadagdag. Kaya nyo tinatanong sa budget hearing kasi pag hindi nyo nagustuhan yung sagot, pwede nyong kaltasan. Di ba? Ngari, paano mo ginastos tong budget na to? Aba, hindi mo maayos na paliwanag, babawas namin yung budget na yan. Katulad ng confidential fund. Tapos na sana. Kung sa tingin nyo, hindi maipaliwanag ni VP Sara kung paano niya ginastos yung confidential fund, tatanggalan nyo lang siya ng confidential fund. Ganun na nga yung ginawa nyo noong 2023 pa eh. Ginawa nyo na nga yun. Tama yun. Ayaw mo magpaliwanag, babawasan. Pero kung paano niya ginamit yung confidential fund, wala kayong kapangyarihan dyan. Hindi naman kayo COA eh. Yung mga sinisitan nyo, yung mga resibo ng Mary Grace Piatos, wala po kayong karapatan dyan. Dahil auditor lang po ang pwedeng mag-question ng mga resibo. Hindi kayo. Hindi kasama sa job description nyo. Ano pa po ang hindi kasama? May magandang revelasyon dun si VP Sara eh. Hinahayaan lang pala kayo. Hindi sumasagot sa pa-envelope nyo. No? Ngayon, na unti-unti namin nalalaman. Kaya galit na galit. Envelope? O ngayon, sa tanong po ng isang reporter, ibig sabihin, hinahayaan lang kayong mag-ubos ng baraha. Dakdak kayo ng dakdak kayo ng dakdak. Alam na ng mga Duterte ngayon kung ano ititira sa inyo. Kaya pagharap ni VP Sara, isang harapan lang kayo lahat, butata kayo. Kasi nilalantad nyo mga barahan nyo lahat eh. Hindi nyo alam yung kay VP Sara. Sinagot ni VP Sara, di ba? May sasabihin siya tungkol sa envelope. Kaya pala tinigilan nyo yung kasisita sa envelope. No? Kaya pala tinigilan ninyo yung kasisita sa envelope dahil hindi na pala talaga galing kay VP Sara yan. At ang hinala ng reporter hindi ako. Ang hinala ng reporter na nagtatanong, galing po ba to kay Speaker Martin or kay tanong na reporter, galing ba yung envelope kay Speaker Martin or kay First Lady? Hindi na sinagot ni VP Sara. Pero hindi niya rin kinontra. Kaya tama yan eh. Magdakdak kayo na magdakdak. Magpa-presscon kayo na magpa-presscon. Si VP Sara tahimik. Di ba? Tahimik siya. Ano sabi niya? Hinahayaan ko lang sila. Ilabas nila lahat ng barahan nila. Tsaka siya babanat. Pag point of no return na. Buti nga, nag-awat daw sila sa envelope eh. Bakit nga pala kayo nag-awat sa envelope? Envelope na may lamang pera. Kalabas-labas, puta, hindi kayo natimbrehan na wag niyong pag-usapan yan at hindi galing kay Sara Duterte yan. May iba palang pinanggalingan ng envelope. Araguy. Pinadadama lang kayo pala ni VP Sara. Ito ngayon ang sagutin nyo. Paano nyo sasagutin? No? Paano nyo sasagutin itong bintang na vote buying?
Comelec, vote buying. Yung isa 'di ba, atat na atat tayo. Bakit ayaw magreklamo ni VP Sara? Hinahayaan niya lang pala. Pero ano sabi ni VP Sara? Pirmado na 'yan. Lahat ng reklamo sa inyo, go signal niya lang ang hinihintay. Go signal niyo lang. Nakahanda ng magreklamo. Medyo tinatamad-tamad lang si VP Sara kasi ang konsiderasyon niya hanggang June na lang kayo. Pero pag hindi nyo tinantanan, palaban na po mga Duterte. Ba, nakita nyo yung reklamo pala ni Tatay Digong, napanood nyo na ba? Si Abalos, ganun karami sasagutin ni Abalos. Oh. Ang kapal na papeles. O malamang, pati yung mga kasapakat ni Abalos, hindi lang naman si Abalos yan. Okay. Tapos kayo pa may ganang dapat umatin na si VP Sara. Sagutin natin si Franz. Takang-taka ka Franz, bakit hindi na ayaw kang sagutin? Ayaw kang siputin? Ito po ang pagtatapat ni VP Sara. Para isahan na lang, sabi ni VP Sara. Hindi siya dadalo dyan. Ito po ang paliwanag. Hindi talaga ako atin sa mga hearings. Tinapat na kayo. Why? Why would I answer to a speaker implicated in a bribery case on record in a court case? Kita mo? Bakit ako sasagot sa speaker na sangkot sa suhulan, panunuhol? Yun po yung dalawang luggage, anong tawag doon? Too heavy luggage, no? Yan po yung sa Okada, kung hindi ako nagkakamali. Why would I answer to the speaker who is involved, implicated in a bribery case? Kita nyo? Tama. Ako na malinis. Kayo magtatanong sa akin, anong karapatan nyo? Ito pa, tanong. Why would I answer? Para sa'yo, Franz. Why would I answer to a convicted of child abuse taking IP children doon sa amin sa Davao City, dadalhin sa Manila? Kita mo? Why would I answer to a member of the House of Representatives na mayroong utang sa law firm ng husband ko na 9 million dahil sa isang case? Yung nagsabi, bakit mo sinisita yan? Personal yan. Personal? Ganun nyo po makikita yung pagkatao ng mga to. Hindi nagbayad sa abogado, tinakbuhan dahil siya ay congressman. Hindi po pwedeng sabing personal yan. Yung personal integrity ng mga tao, di pwede rin sabihin ni Castro, bakit nyo ko sisitahin dyan? Personal ko naman yung kaso ko. Si Martin din, personal naman yung panunuhol ay yung suhulan. Hindi naman involved yung, di ba? Hindi po pwede, lahat yan personal. Guilt is personal. Hindi, magkaiba pong magkaiba po yun. Okay. Why would an answer to a member of HOR na ang tatay niya mismo may screen cap ako, nagsusori sa ginagawa ng anak niya? Why would I answer to them? Di ba? Tama. Tsaka hindi po yan ng proper court. Pahiya kayo ngayon. Ngayon, ano sasabihin mo? Hindi pa sumasagot si Tambi. Mabagal. Bukas pa yan o sa isang araw pa yan. Hindi nyo naman trabaho. Hindi nyo po under. Hindi nyo under ang Vice President ng Pilipinas.
Yun ang nakakalimutan nyo. Okay. Ayan po. Ito po ang sabi, Vice President Sara Duterte accused Tamby Romualdez of wanting her killed. As for supporting statement to back her claim, Duterte says she's a good judge of character. Dahil sa mga insecurities ni Martin, yan po, kaya niya. Oo, no? Parang ang payat na ni Tamby. Ito pa ang makinig ka pa, Franz. Sa ibang bansa, kapag convicted raw ng child abuse, parang may malugban sakit, hindi ka lalapitan. Pero sa Pilipinas, ginagawa pang congressman. O, di ba? O, ito po, ang palag nila. Sabi po ni Chua, lack of respect sa kanila, no? Meron pa siyang sinabi rito eh. Okay. Nagulangan sila. We were informed that the BP will just change using the room of Honorable Pulong Duterte. And so we waited. Yeah. Tapos, doon na pala mag-opisina. Bad president po ang pag pinayagan po natin. Oh, masamang presidente daw po. Bad president eh. Hindi. Iba po to. Yung, pag sinabi pong bad president, no? Yung masamang maging baka gayahin ng iba, ganun po yung bad president eh. Dapat hindi pinapayagan si BP Sara, baka gayahin ng iba. Nagsalita yung House of mga congressman ng bad president. Sino po ba nagpasimula ng bad president? No? Kayo po yun. Nung sinimulan yung questionin, nung hindi na kayo sumunod sa tradisyon, yan po ay masamang sundan. Ano po ba yung tradisyon dati? Ginagalang ang budget ng president at vice president. Kung ano ang hiningi ng president at vice president sa lahat po ng budget hearing ng mga nagdaan, ibinibigay agad. Mali po yung sinasabi ni Leni Robredo na dahil siya walang anomalya, kaya binigay. Utot mo, Leni, lahat po ng president at vice president before tambaluslos, no? Lahat po yan, may tradisyon. Yan nga yung kino-question ng number 1 senator natin na si Marcoleta, eh, di ba? Ha? Ibabasura ninyo yung long honored tradition. Diyan po kayo nagkaleche-leche. Kayong HOR. Diyan po lumubog yung mga popularity nyo lahat. Diyan po kayo, yung dating secure kayo. Kaya kayo ngayon, angal mga time basher. Bakit ang dami naninira ng pagkatao ko? Dahil sinimulan nyo, putulin yung long honored tradition ng mga congressman na igalang ang president at vice president. Hindi po yun lang yung budget. Yung mismong opisina ng president at vice president, ginagalang po yan ng lahat ng congressman. Kahit ayaw mo sa tao, long honored tradition, biniyak nyo yan. Ngayon, nagsasalita ka, it would be a bad president. Mali po yan. Kayo po ang nanguna niyan. Ang inaanin nyo ngayon, yan po yung nagsimula kayong bastusin yung opisina ng Vice President ng Pilipinas. Ngayon, naiintindihan nyo na siguro. Nakaakibat ng botong 32 million. Yung tapang po ni Inday Sara, hindi po nagmumula yan sa apelyido. O maaring tamang matapang na siya dahil Duterte.
Pero may backup po yan ng 32 million katao. Gusto namin siyang maging matapang. Kayo po ang unang nambastos. Umaangal sila kaya daw nag-lockdown, kaya daw nagputol ng ilaw at kung ano-ano pa. Dahil daw sa ginawa ni BP Sara. Hindi nyo ba na-imagine? Angal kayo ng angal. Ano pa raw ang ginagawa ni BP Sara doon? Nagugulo daw, nag-o-overtime. Ha? Nagulo daw yung protocol nila. Tignan nyo mga sinasabi ha. Nagulo daw yung mga protocol nila. Nag-o-overtime daw yung kanilang mga tauhan dahil sa ginawa ni BP Sara. Talaga? Matanong ko nga kayo, bakit na nga dyan? Bakit nga nandyan si BP Sara? Trip lang niya ba? Napagtripan ba ni BP Sara na pumunta dyan sa Batasang Pambansa at mag-opisina dyan kay Pulong? Hindi po. May dahilan. Ano kaya yung dahilan? Ito po, state natin ang dahilan. Ang dahilan po, nakapangako si BP Sara na kung kayo man ay pakukulong, sasamahan ko kayo. Nakapangako po si BP Sara sa tauhan niya na hindi niya iiwan. O bakit nga po pala nariyan si BP Sara? Trip lang ba? Gusto lang kayong guluhin? Gusto lang ba kayong wag igalang inyong protocol? Gusto lang ba kayong bastusin kaya nariyan? Hindi po. Masyado kayong concern sa nag-overtime ng mga tauhan nyo. Aping-api ba kayo? May tauhan kami tuloy na nag-overtime dahil kay BP Sara. Concern kayo, di ba? Saan kayo concern? Concern kayo sa tauhan ninyo na nag-overtime. Mabuti naman po, concern kayo. Yung Vice President po, dapat ba hindi siya concerned sa kanyang tauhan? Yung tauhan po ba niyang nariyan, nag-overtime lang? Kung kayo nga, nag-overtime lang yung tauhan nyo, concern na kayo. Si BP Sara po, kung hindi nyo pa po alam, pinakulong ni Franz Castro yung tauhan ng Vice President ng Pilipinas. Ipinapaalala ko lang po, pinakulong ni Franz Castro at pinayagan mo, Chua. Ikaw ang nag-approve, Chua. Kaya nariyan si Vice President. May problema ba kayo sa protocol kung hindi nyo pinakulong? Pinoproblema nyo maliliit na bagay kumpara. Tinanggalan nyo, you deprive liberty sa isang taong nagtatrabaho lang. Nakakalimot kayo. Parang kasalanan na naman ng BP Sara ang lahat. Kung hindi nyo pinakulong yan, kung hindi kayo nag-imbestiga, kung hindi kayo gumawa ng mga usapin, nagtatrabaho sana si BP Sara ng tahimik. Ano sabi ni BP Sara? Kung hinayaan nyo lang siya magtanim sa DepEd, hindi nyo siya pinakialaman. Adik sa trabaho yung Ali. Po siya pinakialaman nyo yung DepEd. Anong gusto nyo mangyari? Tumahimik? Wala na magawa hindi na makapagtanim. Tandaan po ninyo kung kailan po si BP Sara nagsalita laban sa mga amo nyo. Julius, thank you very much sa 4.99 pang Starbucks. Kailan po nagsimula yan? Nung nag-resign siya. Nung nag-resign siya sa DepEd. Di ba kayo mga nanawagan na mag-resign na siya? Alam nyo ba kung bakit nyo pinagre-resign si BP Sara noon sa DepEd? Akala nyo kasi tahimik lang si BP Sara, no? Wata-wata lang kasama si President Marcos, no? Nung kakampi, wata-wata lang. Sabi niya nga dahil adik nga sa trabaho sa dami ng ginagawa niya sa DepEd, hinayaan nyo lang daw sana siya magtanim na magtanim. Wala kayong problema ngayon.
Pinag-resign ninyo hoping na 'pag nag-resign si VP Sara, tatahimik na lang siya ro'n sa Davao at baka tumakbo na lang uli na mayor, solo niyo na yung pagiging presidente ni Martin. Eh, putya, nag-resign na nga, inimbestigahan niyo pa. Wala pong matatakbuhan, eh. 'No? Tama si VP Sara. Kung hinayaan niyo lang siya na magtanim sa DepEd, putya, baka marami na tayong kagubatan after. Tandaan nyo, ang tanging angal nila kay VP Sara, bakit hindi mo pinipigilan yung mga kapatid mo at tatay mo na pag magsasalita ng bangag si Marcos, Marcos resign? O ngayon, natikman nyo, pinakamalupit pala sa lahat ng Duterte, self-proclaimed presidente ng impyerno. Paano nyo kakayanin? In-expose kayo sa tao, kala nyo mabubura pa sa tao? Si VP Sara may kakayahan yan na once na magsalita, parang yung dila niya may sa demonyo. Eh. Alam niyo yun? Yung na masabi niya na nag-i-stick na sa utak ng mga tao. Ilang beses niya lang ba sinabing tambaloslos si Martin? Ayix, tupad, at saka akap ay vote buying. Uulit-ulitin na yan ng mga tao. Kahit ayaw sabihin, kahit ayaw ibalita ng mga press people. No? Ang pinamimigay na ayuda ni Martin ay vote buying. Ginagawa niyang pamimigay ng ayuda ay pagbili ng boto. Nag-i-stick na yan sa mga Pilipino. Kaya tatawagin na namin kayong opisyal lahat ng mga mandurugas. Yan lang po ang ating topic. Kaya masyado kayo. Ngayon, gusto nyong patinin. Mamaya umatin yan. Sige, dumaldal lang kayo ng dumaldal. Ano sabi ni VP Sara? Hinahayaan lang kayo dumaldal. Huwag nyong akalain yung pananahimik niya, walang balik. Bigla na lang magpe-press ko niyan. Bakit na nga uli hininto nyo yung envelope? Ano yung tanong na reporter? Kanino po galing yung envelope? Kay Martin po ba? Sa House Speaker po ba? O kay First Lady? Hindi kami nagtanong niyan. Yung reporter, hindi ko kilala yung reporter eh. Namimili kayo ng boto sa makatwid. Kayong lahat ay mga mandurugas. Yan lang po ang ating topic. Meron pong panawagan dito.